Gandang hapon po. Parang tahimik yata. Pwede mo natin palakpakan si Lord. The best clap offering para kay Lord. Sabi mo sa katabi, masaya ako, nandito ka. Kamusta po kayong lahat? Amen. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Praise God. Sige po. May mga upuan pa po dito. Marami pa dito sa kanan. Sino po yung first time lang po nakarating sa lugar na ito? Taas nga po kamay. Ayan. Hello, hello. Welcome po. Welcome. Welcome po. Welcome. Wine-welcome ko po kayong lahat sa lugar na ito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin papalitan ang relihiyon nyo. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Amen. Okay, so let's start na po. Sino po ready na? Sino pong handa ng matuto? Simulan na po natin to. Ito po ang mga salita na gusto nating marinig kay Lord pagdating ng panahon habang nagsusulit sa Kanya ng lahat ng ipinagkatiwala natin. Ano kaya yung word na yon na gusto nating marinig kay Lord pagdating ng panahon? Ito po yon, Matthew 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Sino dito nag-i-expect na yun na sasabihin sa kanya ni Lord? Well done. Good job. Anak, good job. Pagdating ng panahon, napapunta tayo kay Lord, dapat yan ang maririnig mo. At ito ay sasabihin lamang sa mga taong ginawa ang will ni Father God at tunay na naglingkod at naglilingkod sa Kanya. Pero what if? Ito ang iyong marinig. Matthew 7:23. And then I will declare to them, I never knew you. Hindi kita nakikilala, aray ko. Paano pagdating ng panahon na kukunin na tayo ni Lord? Sinabihan kang, sino ka? Sino ka? Hindi kita nakikilala. Ba't ka lumapit sa akin? Lord, ako po yung mabait yung anak. Sino ikaw? Lord, ako po yung busy sa work. Kaya nga kita hindi nakilala eh. Lord, ako yung yung ligaw ng ligaw. Kaya nga hindi kita nakilala, hindi ka nagpakilala sa akin. Sabi mo sa akin, partner, masaya ako nandito ka. Maririnig mo ito. Ang title po nang i-share ko po sa inyo ay I Never Knew You. Ito po ang pinakamasakit na title na nagawa kong preaching. Bakit ko po ipinatitle na ganito? Para lagi mong maalala at huwag mong makalimutan. I never knew you. I pray, huwag naman mangyari ito sa'yo. Kaya biyaya ni Lord, pag-usapan natin ito para di masabihan ng ganito pagdating ng panahon. Okay? This is the scariest thing na pwede mong mabasa sa Bible. Nakakatakot masabihan ito. Yung akala mo na ang ginagawa mo ay way para makilala niya, pero hindi pala. Busy tayo sa maraming bagay, pero hindi pala yun ang way para makilala ng Diyos. Napakasakit na marinig na sabihan ng Panginoon nito, hindi kita nakikilala.
Pag-aralan po natin, sino bang sinabihan ni Jesus ng ganito? At anong gagawin para hindi masabihan ng ganito? Sino gustong malaman? Sino dito gustong malaman kung ayaw mo masabihan ito, anong gagawin mo? Sino dito gustong malaman kung anong nangyari bago niya sabihin yan, yung I never knew you? Basahin po natin, Matthew 7:21-23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, in English, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng langit. Aray ko. Talagang masakit talaga itong verse na to, Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. God's will. Anong makikita natin dito? Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok ng langit. Hindi porket nagsasabi ka ng Lord, patawad. Hindi lahat na nagsasabi niyan, papasok sa langit. Hindi nagsasabi lahat, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Hindi lahat. Kaya sinabihan yung mga tao, I never knew you, hindi kita kilala. Pagdating ng verse 22, sa araw na iyon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Inulit-ulit yung Panginoon, Panginoon, no? Dalawang beses pa sinabi, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Wow. Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Hindi. At ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan or mga miracles or himala. Alam niyo po, sa story pong ito, hindi basta-basta ang sinabihan ni Jesus nito. Tandaan ang sinabihan ni Jesus, nag-prophesy. Sa church na yan, hindi pa papasok sa kaharian ng langit. Sino pa sinabihan niya? Nagpapalayas ng mga demonyo in Jesus' name. Hindi pala porket nagdi-deliver si pwede na. Gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan or himala in Jesus' name. Ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus, pero sinabihan ni Lord, hindi kita nakikilala. Medyo masakit, pakinggan. Sige, ilagay natin sa panahon ngayon. Lord, Panginoon, Panginoon, ako yung nag-song lead. Ano sabi ni Lord? Hindi kita nakikilala. Aray ko. Lord, ako yung Hindi mo ba ako nakita, Lord? Hindi kita nakikilala. Lord, ako yung backup. Woo! Hindi kita nakikilala. Tandaan niyo po ang kausap ni Lord dito ay hindi basta-basta Christian. Nagpa-prophesy. Nagpapalaya sa demonyo. Nagpe-perform ng miracles. Pag nagpatong ng kamay sa may sakit, gumagaling. At pagdating ng panahon, sasabihin ni Lord, hindi kita nakikilala. Nasa ka ba doon? Sabi nung isa, hindi nga po ako nagpo-prophesy. Hindi nga po ako nagpapatong ng kamay sa may sakit. Sila mas matindi pa sa akin. Aray ko! Di ba? Hindi niyo ba napapansin? Matindi po itong story ito, hindi ito basta-basta. Alam niyo ang nangyari sa mga taong ito? Naging one way ang relationship nila. Anong one way? Sila kay Lord. Pero si Lord hindi sa kanila kasi hindi naman sila kilala. Alam niyo, napakaraming ginagawa ng tao. Akala mo, nagbibuild ka ng relationship kay Lord, hindi pala. Ang daming ginagawa ngayon kung ano-ano. Mga kung ano-anong ginagawa ng tao ngayon na akala nila magpapalapit ng relasyon nila sa Diyos, pero hindi pala. Akala nila ilalapit nila sa gawang ito para magkaroon ng relationship kay Lord, pero at the end of the day, sabihin sila, hindi kita nakikilala. Grabe! Baka napapagod tayo sa mga ginagawa natin. Pero at the end of the day, hindi ka nakikilala ni Lord. Pastor, nakakatakot yan. Attend ako ng attend, hindi pala ako kilala ni Lord. Makinig ka mabuti. Bakit kaya naging ganon? Because religious works cannot replace a relationship. Hindi porket ikaw ang perfect attendance ay nakakabuo ka na ng relasyon. Hindi porket
Pine-pressure mo ang sarili mo sa mga gawain. Simula hagdan hanggang dito'y nakaluhod ka para manalangin. Ay nakakabuo ka na ng relationship. Magkaiba yun. Ibang religious works sa pagbuo ng relationship. Baka ang isip natin, yung ginagawa natin noon, ay sapat para makabuo ng relasyon sa Diyos. Pero alam mo, sabi ni Lord doon sa mga tao ngayon, verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman sa Tagalog. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Aray ko po. Ito na yon. Kasi akala nila, ang Diyos ay interesado sa mga ginagawa nila. Alam mo, God is more interested in your heart than your talent. God is more interested in your character than your charisma. God is more interested in your obedience than your accomplishments. Kaya sinabihan ni Lord yung mga tao, I never knew you. Oo nga, nagpapagamit ka sa akin. Ang puso mo na may malayo sa akin. Umaatin ka nga. Halata naman, kwentuhan ka ng kwentuhan sa katabi. Hindi ka naman nagwo-worship. Ano mabubuo ang relasyon mo kay Lord? Lord, pinupuri kita. Alam mo gagawa ng chismis? Paano mabubuo yung relationship na yon? Paano mabubuo yung relasyon gusto mong mabuo kay Lord kung ikaw mismo yung puso mo wala dito? Ang puso mo na sa labahin. Yung naiwan sa bahay nyo. Paano ka makakabuo ng relasyon sa isang Diyos na pag free time ka lang? Aray ko! Paulit-ulit yung aray ko hanggang dulo. Paano ka makakabuo ng relasyon sa Panginoon kung pinilit ka lang? Gusto mo ba ng relasyong pinilit? Sige, mahalin mo ako, please. Napakahirap niyan. Alam mo, yung word na, hindi ko kayo kilala kailanman. I never knew you. Jesus is not saying he lacked information about these people. At syempre, si God all-knowing, kilala ka talaga niyan. Pero the word knew, letter K-N-E-W, knew, refers to a personal, genuine relationship. Parang pag nakikita kayo ng, alam mo, nagpunta kayo abroad, may nakasalubong kayo, kakilala nyo, taga Batangas ka, di ba? Punta ka ng Taiwan, nakita mo siya. Di ba? Di ba? Oo, kilala kita. Eh, kaso nakita kayo ni Lord, sino ka? Lord, ako yung lumuhod. Lord, ako yung yung nag-drums. Butas nga yung drums. Sabi ni Lord, hindi kita nakikilala. Baka sobrang busy natin sa ginagawa natin, pero may nalilimutan tayong isang mahalagang bagay. Ang tunay na pakikipagrelasyon kay Lord. Kaya, napakatindi ng word na to, lalo na yung mga ang dami-dami ginagawa sa church. Para sa iyo talaga to. Hindi mo mag-A-group, praise God! Lahat na lang inimbita mo, inalagaan mo. Pero ang tanong, nabubuga ang relasyon kay Lord? Baka sa bandang dulo, sabihan ka, sino ka ga? Pwedeng ikaw ay busy sa church, pero hindi busy sa pagkilala at pagpapakilala ng Diyos mismo sa iyo. Kaya pag-usapan natin, dalawang aral na dapat tandaan at huwag kakalimutan tungkol sa salitang I never knew you. Dalawa na lang para madaling tandaan, para hindi na makalimutan. Sinong ready na? Kailangan kasi pagdating ng panahon, good and faithful servant. Hindi yung I never knew you. Sino ka? Number 1, siguraduhin muna ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. Ito ang number 1 at ultimate na importante bago ka dumating sa punto na kunin ka na ni Lord talaga. Kailangan alamin mo ito. Siguraduhin muna ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. Matthew 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,
ay papasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, ang mahalaga ay yung pagpasok sa langit. Yun ang pinakamahalaga. Hindi questionable kung ano relihiyon mo. Hindi tatanungin. Ang tatanungin, sino ang tagapagligtas mo? Kailangan malinaw ang pagpasok mo sa langit. Ganyan na lamang katindi ang pag-iimbita ng katabi mo ngayon sa iyo. Kasi gusto niya na pagdating ng panahon, magkita kayo sa langit. Totoo yan. Sinasabi ko na agad sa iyo. Mas napakahalaga mo para sa Kanya. Sige, tuloy tayo. The greatest question is not, gaano ka nakatagal sa church? Hindi yon. Sang ministry ka kabilang? Hindi yon ang greatest question. Anong ginagawa mo sa church mo? Hindi yon. Ilang sermon or gospel ang iyong na-preach or na-share? Hindi yon. Hindi muna yon. Gaano karaming miracles ang iyong nagawa? Gaano katinding pagpo-prophesy ang nagawa mo? Ilang demonyo ang napalayas mo? Hindi yun ang pinakamahalagang tanong. The greatest question is this: does Jesus know you? Kilala mo ka si Jesus? Opo, kilala ka ni Jesus? Yun ang hindi ko sigurado. That's the problem, right? Does Jesus know you? Personally? Kilala ka ba niya Don Cindy Torres? Kilala ka ba niya Kuya Dennis? Kilala ka ba niya Ron Nick? Kilala ka ba ni Jesus? Kasi kung hindi ka kilala ni Jesus, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na, magpakilala ka na. Pwede kilala mo si Jesus. Pinako sa krus, namatay para sa'yo. Alam mo ang ginawa niya para sa'yo, nakikita mo kung saan-saan dyan. Pero anong mahalaga? Kung kilala ka ni Jesus. Yan ang mahalaga. Kilala ka ba ng Diyos? Isaiah 29 verse 13. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. Lord, Panginoon, nag-worship ka pa, tawag-tawag ka pa kay Lord. Lord! Lord! Sino ikaw? Hindi naman kita kilala. Ang bibig mo'y nagsasabi ng Lord, Lord, pero ang puso mo'y malayo sa akin. Sa church ka lang ganyan, sa bahay hindi. Sa church ka lang, hello po. Hi. Hi. Pagdating sa bahay, o, tapat na. Nasaan doon ang pagpapanggap? Yan ba nagbubuo ng relasyon sa Panginoon? Nagpapakilala ka kay Lord ng ganyan? Tandaan, kahit nasaan ka, doon si Lord. Kita niya lahat. Kaya be careful. Baka sa church ka ng banal-banalan, sa bahay ay banal na aso. Pag minsan ay santong kabayo. Be careful. Ito po'y warning. Ako po'y nagpapatawa lang dito pero hindi seryosong topic. Seryosong topic, napakahalaga nito. Kilala ka ba ni Jesus? Samantalang yung mga taong malayo ang kanilang puso sa akin, walang tunay na pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kasi ang tunay na nagtumanggap sa Panginoong Jesus, alam niya at kilala siya ng Panginoon. Kaya po doon meron doon genuine repentance. Lord, ako ito, makasalanan po ako. Lord, hindi ako katanggap-tanggap sa iyo, pero Lord, salamat, pinatawad mo ako. Lord, ako'y lumalapit sa iyo nang wala. Kung meron man akong ginagawa dito, lahat ay biyaya mo lang. Lumalapit ka talaga ng, alam mo kung sino ka sa Panginoon. At everyday ng buhay mo, everyday siya ang kinakausap mo. Everyday may relationship kayo, binubuo mo, nag-spend ka ng time sa Kanya. Yan ang nakikipagrelasyon kay Lord. Hindi paglinggo lang. Everyday po, everyday. Makasimba't makapagbawas-bawas. Ano yun? Paano makakabuo ng relasyon yun? Yung makapagbawas-bawas. Hindi pwedeng bawas lang ang kailangan. Complete malinis ka, banal. Hindi pwedeng bawas lang.
Kaya malupit dito, nabawasan nga, paglabas mo, nadagdagan na naman. Tawa kayo, sadya naman. O mga lalaki, babawas daw, makapagbawas muna, mga simba. Pagpunta sa church, saan yung chicks? Ay, nasa loob na yun. Sana pag hawak ng kamay, may makahawak ko. Aba naman. Yan nga ang relationship na hinahanap mo, hindi ganyan. Talagang malayo ang puso. Umaasa pa din sa ginagawa nila para daw kay Lord. Umaasa pa din sa mga gawa ng kanilang kamay, pero hindi sa ginawa ni Jesus mismo. Sa bibig lang Kristiyano, pero hindi sa puso. Christian ka? Yes, Christian. Ba't ganyan ka? Yan yung Christian? Wow, ha? Hindi lang sa puso ang Kristiyano, sa puso. Nakikita talagang may Jesus sa puso. Alam mo, ang ayos pa sana nung sagot ni Lord kung sinabi ni Jesus, parang nakikilala kita. Okay pa yun no? Pero sabihin kita, hindi kita nakikilala kailanman. Aray ko, nakapangilabot na salita. Ibig sabihin, hindi sila tunay na kanyang mga alagad kahit gumagamit sila ng kanyang pangalan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At sasabihin ni Lord, do I know you? Do I know you? Kilala ba kita? Matthew 7:21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Okay. Explain natin yan, maganda yan. Yung will of my Father in heaven will enter. Sige. Pag-usapan natin. Ang will ni God kay Jesus, kung bakit siya pinadala sa lupa at nagkatawang tao, is to save the world, to save the humanity, to pay for the sin of all. Amen? Alam niyo naman yon. Bumaba si Jesus, nagkatawang tao para bayaran lahat ng kasalanan, to save the humanity. Yan ang sinabi ng John 3:17. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. To save the world through Him, through Jesus. So, magkakaroon lang ng pagliligtas ng kaluluwa mo para makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan lamang ni Jesus. Period. Him, not it. Hindi pwedeng makapasok sa langit ko ipagmamalaki yung religion. Hindi kasi ginaming it. Him, Jesus Christ alone is enough. Him. Alam ni Jesus ang will ni Father God sa kanya. Magpakahirap, bayaran ng kasalanan, mamatay sa krus, after 3 days, mabuhay na maguli. Yun ang will ni Father kay Jesus. Kung pag-aaral natin ng Bible, ang Old Testament ay tungkol sa may parating na tagapagligtas. Old Testament. Pagdating sa New Testament, ay ito'y tungkol sa dumating na ang tagapagligtas. Si Jesus yun. Yun na. Huwag mo nang, kung ayaw mo magbasa, yun na. Sinamarize ko na para sa'yo. Old and New Testament. May parating na tagapagligtas, dumating na ang tagapagligtas. Baka hindi mo pa alam. Dumating na 2,000 years ago. Okay. Alam ni Jesus ang will ng Father sa Kanya. Bayaran ng kasalanan natin, iligtas niya tayo sa apoy ng impyerno, iligtas niya ang mundo. Dahil kapag di niya iniligtas, pagbabayaran natin ang ating kasalanan sa impyerno. Okay. Pastor, ibig sabihin yung sinabihan ni Lord na I never knew you, alam mo na. Yung mga taong sinabihan na yon, sila'y magbabayad ng kanya-kanya nilang kasalanan. At alam mo ba pagbabayad? Walang hanggan din. Sa impyerno nga lang. Kaya kung hindi mo nauunawaang mabuti, kung bakit ka nabubuhay, kailangan maunawaan mo. Nabubuhay ka para kilalanin muna ang Panginoon at kilalanin ang tagapagligtas mo. At pag nakilala mo siya, isusulat niya ang pangalan mo mismo sa aklat ng buhay sa langit. At pag nagkita na at dumating ng panahon, sino ka? Nakasulat mo pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. Don C.D. Torres. O, pasok. Ang tanong, kilala ka na ba ng Panginoon?
Kailangan makilala ka. At ito ang pinakamahalaga sa buhay ngayon. Magbigay sa akin ng mas mahalaga pa dito. Wala. Ito ang pinakamahalaga. Kasi ito ay walang hanggan. Walang hanggan po ito. Kailangan maunawaan mo, maisa puso mo, maintindihan mong lubos na kailangan mo si Jesus at si Jesus lang. John 6:38. Ito na ang napakalinaw na Father's will. Pakinggan mabuti. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Sabi ni Jesus. Pagdating ng verse 40, basahin ko po sa inyo, for it is my Father's will that all who see His Son, Jesus Christ, and believe in Him should have eternal life. I will raise them up at the last day. Anong will daw ni Father God? Believe in Him should have eternal life. His will is that everyone believes in Jesus Christ. At ang i-raise niya in the last day ay yung mga taong kilala niya. Hindi sa relihiyon. Hindi sa ginawa mo sa simbahan, kundi kay Jesus mismo. Sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan mo mismo. Personal po, hindi groups. Kaya pag sinabihan ka, pag sumama kayo sa kay Pastor Don, ligtas tayo lahat. Sama kayo. Dito tayo, grupo tayo. Sabay-sabay na tayo. Tumakbo ka na palayo. Kasi ang pagpasok sa langit, individually. Kaya nga kilala di ba personal? Individual. Kilala dapat, personal. Hindi sa reliyon. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sino ang tagapamagitan? Jesus Christ. Kanino? Sa tao at sa Diyos. Ang tagapamagitan, si Jesus. Hindi pwedeng makipagrelasyon ang isang banal na Diyos sa isang makasalanang tao. Sino doon may kasalanan? Sino madami? Sino mas marami? Sino pinakamarami? Alam ko marami yan. Marami. Hindi pwedeng makipagrelasyon ng tao sa isang Diyos na banal. Why? Kailangan ng tao ay maging banal din. Walang kasalanan. At para mangyari yon, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isahang anak para ang kasalanan ay mabayaran, mapawi ang kasalanan, at maging banal ang taong tatanggap ng nagbayad. Sino nagbayad ng kasalanan mo? Si Jesus Christ. At kung nabayaran ang kasalanan, hindi nabawasan ang kasalanan mo, binayaran nga paid in full. In short, pag tinanggap mo si Jesus Christ na nagbayad ng lahat ng kasalanan, ikaw ay malinis sa paningin ni Father God. Simputi ng nyepe, walang kasalanan. Hindi ito mababayaran ng iyong paglilingkod. Pagpaprophesy, paggawa ng mga miracles, pagpapalayas ng demonyo, pagpapagamit sa church, hindi! Hindi! Dahil si Jesus lang ang may kakayahang gumawa ng pagbabayad. Si Jesus lang. Siya ang naging tagapamagitan natin. O, makinig ka mabuti. Si Jesus ang tagapamagitan. Matatalino naman po kayo. Hindi si Mary ang tagapamagitan. Sinabi na ng verse, si Jesus. Hindi ang mga alagad ang tagapamagitan. Hindi si John, si Mark, o kung sino man. Hindi ang mga santo ang tagapamagitan. Galing ako dyan. Dahil kahit sila, si Mary, mga alagad, mga santo, kahit sila ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Parang ikaw, kailangan mo din si Jesus. Sila man, kailangan din si Jesus.
Bakit? Kailangan nila na nag-iisang tagapagligtas. I pray na unawaan mo yon. I pray na intindihan mo yon. Napakalinaw po nito. Napakalinaw. At si Jesus lang yon. Huwag mo nang isama ang kabarkada, kapuso at kapamilya. Tunay po yan. Kasi sabi diyan, ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, ang taong si Jesucristo. Siya lang, wala nang iba pa. 1 Timothy chapter 2 verse 6a, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Palakpakan mo si Lord. Kaya sa magsasabing, hindi na ako kaya palawarin ng Diyos. Sobrang tindi na kasalanan ko, nakapatay ako. Sobrang tindi na kasalanan ko, nag-addict ako. Sinong sabi sa'yo? Kaya kang patawarin ng Diyos kasi siya nagbayad, ibinayad niya sarili niya na pagtubos sa lahat at kasama ka sa lahat. Aminin mong nagkamali ka, tatanggapin ka ng Panginoong Hesus. At pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kikalalanin kanyang anak. Okay, tuloy tayo. Si Jesus lang ang gumawa noon at yun ay sapat na. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bayaran pa. Sapat na yun. Sapat na ang ginawa ng Panginoong Hesus. At kung gusto mong magbayad para mo na rin sinabi, hindi pa sapat ang ginawa ni Jesus. Kaya be careful sa gagawin natin sa lupa. Pastor, paano masisigurado ang pagpasok ng langit? Bah, kasi yun ang issue, di ba? Siguraduhin ang pagpasok ng kaharian ng langit. Sige nga, Romans 10:9. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Pastor, yung kanina, 2 beses pa ka sinabi, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord. Oo nga, pero hindi pa tapos, may end pa eh. Pinutol dun eh. May end, may end. Hello? And, ito, may kasunod pa. And, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang nakuha nila kakalahati. Hindi buo. Ang sabi diyan, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Believe in your heart. Naniniwala ka ba? Opo, ano pag ginagawa mo? Kala ko may sapat na ginawa ng Panginoong Hesus. Naniniwala ka ba talaga? Opo, di okay na yun. Sapat na yun. Maniwala ka. Manampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Pastor, bakit mahalaga yung pagbuhay sa mga patay? Raise Him from the dead. Makinig ka mabuti ha, para sa iyo to. Para maunawaan mo, pinapaliwanag ko talaga ng malinis to. Bakit mahalaga ang pagbuhay sa mga patay? Kasi pag namatay ka, bubuhayin ka din. At dadaling ka sa langit. Pag namatay ka, bubuhayin ka din, katulad ng nangyari sa Panginoong Hesus. Nabuhay siya. Bibigyan ka ng glorified body. Katawang hindi nananakit. Hindi na. Bibigyan ka na ng glorified body. Bubuhayin ka niya at pagbuhay niya sa iyo, dadalhin ka niya kung saan siya naroroon. Ikaw ay maniwala kay Jesus na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Dahil kung ano ang nangyari kay Jesus, yun din ang mangyayari sa iyo. Tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Kaya ang mga Kristiyano, hindi takot yan mamatay. Dahil alam niya kung saan siya pupunta. Pero kung ikaw ay takot mamatay, parang hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. Ang takot lang ang hindi sigurado. Pero ang naka-smile, alam ko na may tagapagligtas ako, si Jesus yun. And I believe, and I believe, and I believe. Ang tanong, pinaniniwalaan mo bang si Jesus ang tagapagligtas mo? Naniniwala ka ba na siya'y nabuhay mula sa mga patay? Naniniwala ka ba na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo? Nananampalataya ka ba na sapat ng ginawa niya? Nananampalataya ka ba na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay? Naniniwala ka ba na si Jesus ay nag-iisa at tunay na tagapagligtas? Dahil kung naniniwala ka at nananampalataya kay Jesus, kilalanin ka bilang niyang anak.
Ikaw, anak ko, Lods, anak ko, Romney, anak ko, Seth, kilala kita! Isasama kita! Kilala kita! Kilala kita, tatay. Kilala ka rin ng Panginoong Yesus. Kilala kita. Hindi ka sasabihin na hindi kita nakikilala. Kasi alam mong si Jesus ang tagapagligtas. Kaya bago maglingkod ha, kaya bago magpaka-busy sa church ha, intindihin mo muna to. Mahalaga to. Mga AG leader, hindi nakikigaya lang ng pag-aalaga. Alaga tayo, saya-saya tayo ha. Selfie. Hindi ganun ha. Intindihin mo muna ang tagapagligtas. Kailangan kilala mo muna talaga siya. Dahil kung naniniwala ka na pala kay Jesus, kikilala kaya bilang anak, tatawagin ka niya sa iyong pangalan. Sarap patawag ng Panginoon. Good and faithful servant, Ram. Kakapangilapot. Mas nakapangilapot yung kabaliktaran nun, I never knew you. Kakatakot yung kilala ng Panginoon. Mahalaga salvation. Mamaya, huwag yung babas-basin yung communion, ha? Pastor, bakit sa church natin, linggo-linggo kayo nagpapatanggap para sigurado? Kasi yung mahalaga. Pag hindi pumunta ng langit, ako ang matatanong ng Panginoon, anong ginawa mo sa mga tao doon? Pinatanggap mo ba sa akin? Opo, Lord, linggo-linggo. Isa pang dahilan kung bakit linggo-linggo talaga tayo nagpapatanggap. Kasi lagi may dumarating na bago. Biyaya ni Lord, may dumadagdag. May dumadagdag. At least may isang tumanggap, nagdidiwang ang kalangitan. Ang JA1 nagdidiwang sa lupa. Amen? Amen. Kaya kung tinanggap mo siya ng totoo, dapat mong maunawaan na ang pakikipagrelasyon ay hindi nakukuha sa one event lamang. Okay, pag-usapan natin. Panginoon, inaamin ko po makasalanan po ako. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala akong binuhay ka mula sa mga patay. Kung ano nangyari sa iyo, mangyayari din sa akin. Lord, tinatanggap kita. Jesus, you are my Lord God and Savior in Jesus' name. Period. Ho! Langit na ako. Yun na ba? Doon na ba natapos ang lahat? No. Hindi ganon ang pakikipagrelasyon. Na nagkita kayo ng isang tao, sabihin mo, kasama na kita ha? Pero isang beses lang tayo magpangita, ha? Ganun ba pakikipagrelasyon? No, ang pakikipagrelasyon ay lalo lumalalim kapag may oras kayo sa isa't isa. Kaya yung mag-asawa, hindi design niya magkahiwalay. Hindi design niya, kaya yung mga nag-aabroad ng asawa, pauwiin nyo na. Hindi yan design na magkahiwalay kasi laging merong, pag may gap, may problem. Kaya dapat lagi magkasama. I-relate natin dito. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos, kailangan mayroon kang time lagi kay Lord. Nakikipagrelasyon ka eh. Pwede mo na makipagrelasyon. Linggo-linggo lang ha. Ano kayo mabubuo yung relasyon pag linggo lang? Mahinang relasyon, baka ano lang kayo. Medyo kilala kita. Gusto mo kayo sabihin ni siya ni Lord? Medyo. Parang nakaten ka ng minsan, ano? Yun ang gusto mong relasyon? Hindi. Ganito ang matinding relasyon pag nagkita kayo ni Lord. I miss you! Ikaw ang tagal na natin! Ikaw talaga! Kaya nagkita kayo, sino ka nga? Ganun bang gusto mo? Hindi. Ang pakikipagrelasyon gusto mo pag nagkita kayo, hug, beso-beso pa kayo. Yun talagang malapit na relasyon, yan ang hinahanap ni Lord. Baka sobrang busy natin sa kusina, naghuhugas, sa CR, naglilinis, kumakanta, nagtutugtog. Kung ano nung ginagawa, baka hindi ka pa kilala ni Lord. Unahin mo muna yon. Kaya pag nag-worship dito, pumikit ka, Lord, para sa'yo to! Hindi yung, Lord, chisismis muna ako, chisismis muna. May nagpe-pray dito. Wow, ha? Saan ka magaling? Ganyan ba pakikipagrelasyon sa Diyos? Hindi ganon. Dapat ang puso mo andon. Kahit kumakanta ka, hindi ko minamalit ang ministry, no? Hindi ko minamalit yan. Kung tumutugtog ka, Lord, para sa'yo to.
Bawat ganito ko stram para sa'yo to. Eh kung narito ka at pinapakita mong, kita nyo, ang galing ko, no? Ang tanong, para ba kay Lord yan? Paano makikilala ni Lord kung hindi mo ino-offer yung ginagawa para sa Diyos? Kung talagang para kay Lord yan, bawat awit mo para kay Lord. Para sa iyo, Lord to. May natutunan po ba kayo? Alalim pa tayo. Mas malalim pa to. Simula pa lang to. I declare, maging tulad tayo ni Job na kilalang kilala ng Diyos. Alam nyo, nung binabasa ko yung, yes, nangyari ang matinding bagay kay Job, pero alam mo, na-amaze din ako kay Job eh. Tingnan nyo, kilalang kilala ni Lord si Job at ipinagmalaki pa kanino? Kay Satan. Job 1 verse 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ba nag-meet pala si Satanas at si Lord, no? Nag-meet. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Nakakaingit. Sana sabihan din ako ni Lord, napansin mo ba yung aking lingkod na si Jason? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan. Matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Grabe, nakakaano si Job, no? Ay, pray, masabihan ka din. Napansin mo bang aking lingkod? Na sino ka yun? Hindi ka kilala. Ay, pray, makilala ka. Ganito kay pagmalaki. Kilalang kilala ng Diyos si Job. Wala siyang katulad sa lupa. Wala kapintasan. Matuwid. May takot sa Diyos. Lumalayo sa kasamaan. Ganyan si Job. I-describe ni Lord. At anong ginagawa ni Job? Sabi mo naman, ano kaya ang sikreto ni Job? Paano kaya siya nakilala ni Lord? Ano kaya ang sikreto? Pastor, bigyan mo ako ng verse. Anong sikreto ni Job para makilala siya ng Diyos? Job 1 verse 5. O, mga na-excite ako dito eh. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, Sunday service, sila ay ipinasugo ni Job at pinapagbanal. Tatapos na ng Sunday service eh, no? Siya'y maagang bumabangon. Naku po! Hirap yan sa akin. Sa umaga. At naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Grabe. Sapagkat sinabi ni Job, maaaring ang aking mga anak ay nagkasala. Maaari. Pinagpalagay ni Job na nagkakasala yung kanyang mga anak. At sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Hindi pa sigurado si Job dyan na ganito ang palaging ginagawa ni Job. Okay. Tapatan na. Sa umaga, pagkagising, sino ang unang inuuna mo? Dahil yan ang mahalaga sa iyo. Pastor, pasensya ka na. Cellphone talaga. Sasabihin ko sa iyo, magpakilala ka dyan sa cellphone mo. Diyan ka kumuha ng kaligtasan pag umaga. Cellphone, niligtas mo ako. Sige. Kakaiba si Job. Si Job pagkagising sa umaga, maaga bumabangon. Ang inuuna si Lord naghahandog. Hindi natin alam kung nahandog. Pwedeng offering. Pwedeng panalangin. Pwedeng worship. Basta ang sigurado ko, inuuna ni Job si Lord. Palagi. Ikaw, anong inuuna mo? Palagi. Ayan. Kung ano nung napapala mo. Kung saan ka kasi pupunta. Unahin mo si Lord. Palagi. Yan ang sikreto. Inuuna ni Job si Lord palagi tuwing umaga at kaya nakilala siya ng Panginoon na matuwid. Hindi pa nagkakasala. Hindi pa nagkakasala. Pinagpapalagay na nasaktan niya ang Diyos. Ando na. Naghahandog na agad. Agang-aga. Ikaw, agang-aga. Ay, ako malilikas sa trabaho. Si boss.
Yun ba? Si boss ba ang mahalaga? Si Lord muna ang unang boss ng mga boss. Si Lord muna. Bumangon sa umaga na naghahandog sa Diyos. Ginagawa niya ito palagi. Kung gusto mong makilala ng Panginoon, unahin mo siya palagi. Can I hear an amen? Pagay labahin ang una. So siguraduhin ang kaligtasan. May time pa ako, sige. So dalawa, at least makadalawa tayo. Dalawang dapat tandaan at huwag kakalimutan tungkol sa salitang I never knew you. Number 1, siguraduhin muna ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. Yan, number 1 ha. Mamaya sisiguraduhin na natin. Pastor, pwedeng masigurado kahit buhay pa? Siyempre pwede. Pwede. Pwedeng masigurado kahit buhay ka pa ang pagpasok ng langit. Kaya pag tinanong mo yung mga marami dito, pag tinanong mo, pupunta ka ba langit? Yes. Pupunta ka ba langit? Di ko sure eh. Yan, may problema yan. May problema sa relasyon sa Diyos yan. Kailangan sure. Ito ang number 1 ha. Kailangan mas sure to. Pag hindi to sure, huwag kang aalis sa lugar na to na hindi to sure. Mag-usap tayo, ipapal-explain ko sa'yo. Pero sa totoo lang, alam mo, nung una hindi ko rin ito maunawaan. Siguro years din po bago ko naunawaan ng totoo. Kaya hanggat hindi ko naunawaan, ako'y attend ng attend. Dahil hindi ko nga naunawaan. At habang tumatagal ako, nauunawaan ko na. Ang Diyos na mismo ang nagpapakilala sa akin at mamaya, sigurado na. Sabihin mo sa katabi mo, hanggat hindi mo nauunawaan, huwag mong titigilan. Amen? Okay, diretso na tayo. Siguraduhin muna ang pagpasok mo sa kaharian ng langit. O number 2, pinakamahalaga sa lahat bilang Kristiyano. Number 2, siguraduhin naman ang pagpasok ng iba sa kaharian ng langit. Yari tayo dito. Pinaghandaan ko talaga to eh. Maaari ba namang papasok ka ng langit ay ikaw lang? Maaari ba namang naintindihan mo ang pagpasok ng langit tapos ikaw lang? Lord, thank you, ligtas ako. Yung iba? Napaka-selfish mo naman. Para hindi i-share ito. Job 6:38-39. Makikipicture na ng verse na to. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my will, my own will. Pagdating ng verse 39. And this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me, but that I should raise them up at the last day. Huwag kong iwala kahit isa sa mga taong ipinagkatiwala or ibinigay ng Diyos sa akin. Kaya marami dito, kahit ilang beses ka nang hindi umattend, may napunta sa'yo. Bakit? Kasama ka doon sa one na ayaw niyang mawala. Huwag kung iwala kahit isa sa mga taong ipinagkatiwala, ibinigay sa akin rin. Ito ang higit na mahalaga na dapat ginagawa ng mga ligtas na. Hindi masama ang pagtugtog, ang pagkanta, paglilinis, kung ano man, ushering, children, teacher, preacher. Hindi masama yan. Ang masama, hindi mo ginamit ang buhay mo para maligtas ang iba. Alam na alam mo naman kung paano pumunta ang langit. Bakit mo sinolo? Para mo na rin sinabing, aakyat na ako, dyan na kayo. Ito ang higit na mahalaga na dapat ginagawa ng ligtas na. Na lahat ng tao ay masigurado nila ang pagpasok sa kaharian ng langit. At ito ang ine-expect ng Diyos sa atin. Na habang ikaw ay nagpo-prophesy, may naliligtas. Habang ikaw ay nagde-deliverance, may naliligtas. Habang ikaw ay gumagawa ng himala, nagpe-pray ng may sakit at gumagaling, may naliligtas. Hindi masama ang mag-pray sa may sakit at gumaling. Ang masama ay hindi mo na ilapit sa Panginoon. Hindi masama ang gumawa ng miracles, pero dapat na sigurado mo kung saan siya pupunta after this life. Hindi masama ang nagpo-prophesy, pero dapat may naaakay ka din. Hindi masama ang pagtugtog, pagkanta, pag-a-usher, pagtuturo sa bata, pagpipray. Pero ang masama ay napabayaan mo na ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan.
Hindi masamang maging busy sa school, sa trabaho, hindi masamang maging busy sa negosyo, pero ang masama, yan na lang ang ginagawa mo habang ang iba ay namamatay nang hindi sigurado magpunta langit. At the end of the day, ang pagpunta pa rin sa langit ng mga tao ang pinakamahalaga. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit sa church na ito, pagpasok mo palang nakangiti na sila sa'yo. May madadagdag sa langit. May madadagdag. Kasi yung iba asa-asa sa relihiyon. Hindi naman sila ililigtas ng relihiyon nila. Tandaan, wag naman sana mangyari kat-kat-kat. Active sa church pero walang bunga. Active sa ministry pero walang kaluluwa. Puro kaluluwa. Active sa instrument, camera, pang video, plato, mic, pero hindi active sa tao mismo. Sayang ang mga kaluluwa ng taong yan. Kaya kung ako'y papapiliin, kung sakali lang na may talent talaga, at nakakalimutan ko yung pag-aalaga ng mga tao, iwanan ko muna yung talent. Mas mahalaga yung kaluluwa. Kasi yung gitara walang kaluluwa. Iwan din niya sa lupa. Yung mic, iwan din sa lupa. Pero yung kaluluwa, papasok sa ilalim ng lupa. Pupunta sa impyerno. Kaya yung tao ang mahalaga. Kaya to the point, nag-adjust na ang church. Nasa new era na tayo. Hindi na tayo old style. Welcome kayong lahat. Pumasok ka ng nakaminis-skirt. Kahit lalaki ka. Why? Kasi nangangailangan din yun ng kaligtasan. Dahil kung ang church hindi sila tanggap, sino pang tatanggap sa kanila? Huwag kang mag-alala. Habang tumatagal, may ginagawa ang Diyos. Mababago yan. Mababago yan. Ano ang will ni God? Wala kahit isang mapahamak. Ang tanong, yan din bang heart mo? Yan din bang heart mo? Unahin ang importante sa Panginoon at ang pinakamahalaga ay kaluluwa ng tao na madala sa paanan ni Jesus. Dahil kung wala kay Jesus, walang kaligtasan. Haharapin nila ang parusa ng kasalanan. Pwede mong gawin ang mga biblical practices, Christ-like attitude, pero wag mong kakalimutan ang bunga. Wag puro bunganga, bunga. Christian ako, ang bait ko, tagal ko sa church, bunga nga yan. Show me na bunga. Nasaan na yung mga tao na inalagaan mo sa Panginoon? May sumusunod ba sa'yo na mga tao? To be specific, sige, tapatan na. Christian, tapos dito yung mga tunay na Kristiyano na, taas kamay. Okay, tatapatan na. Dapat kilala mo ha, pangalan mismo. Sino talaga? Exact name nung tao talaga na nadala mo sa Panginoon. Sige nga, tapatan na. Ito ang pinakamahalaga pero nasa-set aside ng napakaraming Christian, lalo na't busy na sa church. Ang mahalaga ay kaluluwa ng tao kahit pasandaanin. Kahit paano explain mo sa akin, kaluluwa pa rin ng tao mahalaga. Habang may panahon, habang may hininga, ikaw ang mahalaga, tao, kaluluwa. Kailangan ka tumanggap sa Panginoon, kailangan ka pumasok sa langit, yan ang mas mahalaga sa akin. At tumahimik ang mga Kristiyano. Amen? Ito ang pinakamahalaga. Wala nangahalaga pa dito. Ako na may masaya dahil may talent ka. Nagpapagamit ka sa church, marami kang ginagawa. I'm happy. Pero, gusto ko rin naman maintindihan mo na hindi yan ang will ni God para sa'yo. Ang will ni God, wala kahit isang mapahamak. Yan ang will ni God. Ito ay wake-up call. Kung ginagawa pa ba natin ng mga Kristiyano ang ayon pa sa will ni God. Meron ba talaga nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo? Personally, sige nga, kilala mo ba? Baka sabihan mo rin, I never knew you. Wala nga akong maalala kahit isa. Hello!
Kristiyano ka, dapat minadala ka sa Panginoon, naalagaan mo. Yun ang mahalaga. Meron na bang naisulat na pangalan sa aklat ng buhay sa langit dahil sa iyo mismo? Meron na ba? 13 years na akong Christian, parang wala pa. Wala pa. Wala pa. Sa 13 years dapat meron ka na at least 13. Isa bawat taon. Isa bawat taon. Mahalaga to ha. Huwag itong babastawan. Ito ang pinakamahalaga. Kaluluwa ng tao pa din. Ang dami-dami natin ginagawa sa church, pero alin dito nakapagdagdag ng kaluluwa sa langit? Alin dito nakapag-akin ng mga tao sa pangalan ni Jesus? At the end of the day, salvation pa din ang mahalaga. Kaligtasan pa din ang mahalaga. Mapunta pa rin sila sa langit. Ang kaluluwa nila ang mahalaga. Do you intentionally doing it? May naalagaan ka na ba na para sa Panginoon? As in, yung taong mismong kaya mong pangalanan na nailapit mo sa Panginoon. Kaya kung wala pa, create your own circle, your own group, your anointed group, your AG, para masabi mo namang may ginawa ako sa tunay na ipinapagawa ni Father God sa akin. Nasasabihin mong ipagmamalaki mo, Lord, nag-alaga ako ng mga tao para makakilala sa'yo. Itong mga taong ito'y na-inlove sa'yo. Itong mga taong ito ang nagwo-worship sa'yo at gumagawa na rin ng personal relationship with you. Itong mga taong ito, inalapit ko, pinakain ko, pinagkapi ko, Jollibee, McDo, Starbucks, lahat ginawa ko. Dito ko in-spend lahat ng pera ko sa mga taong to kasi mas mahalagang kaluluwa. Dito ko in-spend talaga. Naglaan na talaga ako ng oras. Pinakain ko talaga yan para lang maging leader mo, Panginoon. Yan ang ginawa ko. Gamitin ang buhay para marami makilala sa Panginoon. Pastor, i-part ako ng ministry. Paano mo naman nasasabi sa akin na hindi rin mahalaga yung ginagawa ko? Mahalaga ang ginagawa mo kasi kailangan ka ng church. Mahalaga ang ministry, pero may sasabihin ako sa'yo. Mahalaga ang ministry, pero mahalaga din ang mission. Anong mission? Wala ni isang mapahamak. Yan ang mission. Pastor, alin ang uunahin ko sa dalawa? Sino ang pipiliin ko? Alin sa dalawa pipiliin ko? Yung ministry, na gusto-gusto ko yung ginagawa ko? My own will? Or yung mission na parang hindi ko naman feel na mag-alaga, mag-i-invite, magagawa ng bilog. Na walang mapahamak, yun ba? Okay, masasabihin ko sa iyo ha. Yung ministry, cut, kahit mawala ka sa mundong ito, pagpunta mo ng langit, pwede mo pala gawin yun. Kumanta ka dun, pwede. Magtugtog ka dun, pwede. Maglinis ka ng pinggan, pwede. Lahat pwede mo gawin sa langit kung anong gusto mo talagang ministry yan. Okay? Pero pagdating mo sa langit, hindi mo na magagawa yung mission. Hindi mo na magagawa mag-invite. Langit na yun eh. Hindi mo na magagawa ang pag-aalaga. Langit na yun eh. Ibig sabihin, lahat na naroon, save na. Hindi mo magagawa yun sa langit, yung mission. Kaya kung ako sa'yo, ang unahin mo sa lupa, mission. Kasi dito mo lang sa lupa, yun magagawa. Sa langit, hindi na. Yung mission sa lupa, aalagaan ko yan. Sasama ko yan sa bilog. Ikaw, hindi ka palangit. Dito ka. Huwag kang palayo-layo sa Panginoon. Dito ka. Ano ba ginagawa mo? Yan ang mahalaga mission. Kung ayaw mong pagsabayin, di okay. Much better. Kung ayaw mong pagsabayin. Praise God, kaya. Dahil ang mission ay urgent. Sabi yung urgent. Nagmamadali. Sinong may alam ng bukas? Sinong alam kung hanggang kailan siya mabubuhay sa mundo? Wala naman nakakaalam, right? Di habang may buhay, at least may isa na maligtas. Another day, at least may isa. Another day, at least may isa. Habang may hininga, tuloy-tuloy lang dito. Amen? Luke 19:10. Bakit bumaba si Jesus? For the Son of Man has come to seek and to save which was lost. Diyan pa rin iikot ang lahat. In conclusion, napaka-passionate ko sabihin ito talaga. In conclusion, balikan natin yung verses bago sabihin yung I never knew you ng verse 23. Matthew 7:21-22. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven,
Pagdating ng verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? At the end, hindi ang sinabi or sasabihin natin ang mahalaga. Hindi ang salita natin ang mahalaga, kundi ang ginawa natin para marami ang maligtas. Hindi pa rin yung words mo, kundi yung works mo ang mas mahalaga. Siya na tanging may ginawa para sa kaligtasan ng iba. Diyan ka lalong makikilala ng Panginoon, yung tao na ginagawa ang will ni Father God habang siya'y nabubuhay. Kasi, isipin mo kung kaligtasan lang ang target, dapat pagkatanggap mo sa Panginoon, kinuha ka na agad. Bakit buhay ka pa? So may mission pa. Ano mission? Marami ang pumasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng buhay mo. Kasi buhay ka pa ngayon. Amen? Amen. May gagawin po tayo. Pwede po ba tayo tumayo lahat? Medyo overtime na si Pastor. Okay lang. Sige, wala na munang worship team na pupunta. Lahat ng usher, pumasok kayo dito. Lahat na nasa kusina, labas. Labas lahat na nasa kusina. Huwag tayo maging busy sa bagay na iiwanan din naman. Unahin natin ang relasyon kay Lord. Lahat ng may hawak ng sounds, ng media, tumayo kayo. Wala tayong gagawin, kundi magpakilala sa Panginoon sa oras na ito. Praise God. Pwede ba tayong tumukot pumikit sa oras na ito? Lord, ayaw po namin na masabihan ito na hindi mo kami kilala. Kaya Panginoon, ako personally, Lord, I pray na lahat ng ginagawa ko ay para talaga sa iyo. Lord, hindi para sa tao, hindi dahil ako'y pastor, hindi dahil sa title, hindi dahil na-assign ako dito, Lord, hindi. Lord, I pray na ginagawa ko ito dahil ako'y kilala mo. Pinili mo ako. Lord, I declare na lahat ng taong naririto ay magkaroon ng genuine personal relationship with you. Hindi na lang basta umattend, hindi lang basta tumatawa, hindi lang basta nakikinig, hindi lang basta umattend, hindi basta umuupo, Lord God, kundi nagbibuild talaga ng relasyon sa iyo. Two-way, Lord God. Sila papunta sa iyo at ikaw, Lord God, papunta sa kanila. Kaya Lord, I declare today, close your eyes, bow down your heads, right now in the mighty name of Jesus. Pray to God right now, bilang isang anak niya. Sabihin mo lahat sa Panginoon sa oras na to. Talk to God. Talk to God. Sabihin mo kung may pagkukulang ka sa iyong Ama sa langit. Sabihin mo kung masyado ka nagiging busy sa mundong ito. Sabihin mo kung masyado kang busy sa mga ginagawa mo na parang yung pinakamahalaga. Kausapin mo si Lord sa mga pinagdadaanan mo. As in, nagsusumbong ka sa tatay mo. Kausapin mo si Lord. Kung ikaw naman ay lagi nagpapagamit sa church, kausapin mo si Lord ng personal. Kung ikaw ay instrumentalist, kung ikaw ay singers dito, may ginagawa ka, pwede ba sa pagkakataong ito, it is between you and the Lord? Talk to God right now. Direct sa Kanya. Kausapin mo siya. Matagal lang hinihintay ni Father God yan. Anak, masyado kang busy. Ito ang tamang pagkakataon. Lapit sa Panginoon. Lapit. Lapit. At sa lahat, kilala ka ni Lord. Lahat ng Kristiyanong naririto na alam mo may kulang na sa relasyon mo kay Lord, may pagkukulang ka na, I invite you to come here in front. Huwag kang gagaya sa katabi mo, personal to, kanya-kanya to. Lumapit ka dito sa unahan na lumalapit bilang anak sa tatay mo sa langit.
Come on! Baka yung ginagawa mo, nagiging responsibilidad na lang, pabigat na lang. Come on! Lumapit ka ngayon sa iyong Ama sa langit na sinasabi mo, Lord, I am here. Magpakilala ka sa Ama mo sa langit kasi matagal ka nang naninihintay lumapit sa Kanya. Come on, lapit! Lapit! Hindi namatay si Jesus para sa relihiyon. Namatay siya para sa iyo. At may sasabihin ako sa iyo, wala ka pang ginagawa sa Panginoon, namatay na siya para sa iyo. Wala ka pang pinapatunayan sa Panginoon, namatay na siya para sa iyo. Kaya may sasabihin ako sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos na sa langit. Huwag mo siyang kalimutan. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. At kung ikaw naman ay may ginagawa na sa Panginoon, nag-aalaga ka ng mga tao, may sasabihin ako sa iyo, continue. Add more fire sa ginagawa mo. Dahil may direksyon ang ginagawa mo. Yan ang mahalaga kay Father God. Na wala kahit isang mapahamak. And right now, kung ikaw ay may ginagawa rin sa Panginoon in terms of ministry, may sasabihin ako sa iyo, pwede ba sabihin mo personally kay Lord, Lord, ito'y ginagawa ko ng buong puso sa iyo lamang, ikaw lamang ang itinataas ko sa buhay ko. Lord, wala nang iba, ikaw ang tanging audience ko dito. Lord, tanggalin mo ko ako'y nagmamalaki. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bagay na nagawa ko, na ipinagmamalaki ko. Lord, lahat ito'y biyaya mo lamang. In Jesus' name. At kung meron dito na bago pa lang, sumabay ka sa panalangin ito. Pwede ba sabihin natin ngayong oras na ito, Panginoon, inaamin ko po, ako po'y makasalanan. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Panginoong Jesus, narinig ko po na ikaw ang tagapamagitan. Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Naniniwala ako at nananampalataya na ililigtas mo ako, na ikaw ay namatay para sa akin, na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Panginoong Jesus, simula ngayon, I pray, magkaroon ako ng personal na relasyon sa iyo. Huwag kita malimutan araw-araw ng aking buhay. And I pray, huwag mo akong iwan ni pabayaan man. In Jesus' mighty name. And right now, pwede ba pasalamatan mo ang Diyos dahil pinili niya tayo kahit ganito tayo. Kahit makasalanan tayo, namatay siya para sa atin. Pasalamatan mo ang Diyos sa oras na to. Ibuka mo ang iyong bibig at sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. You are so good. You are so good. And I declare lahat ng taong narito'y kilala mo, Panginoon, personally. Alam mo ang kanilang pangalan at lahat ng pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay dyan sa langit. In Jesus' name. In Jesus' name. And Father God, I declare, simula ngayon, hindi namin malilimutan na kami buhay dahil meron pa kaming mission. At ito'y urgent. Kami nagmamadali dito. Thank you, Lord God. Ito'y para sa iyo lahat, Panginoon. Ito'y para sa iyo lahat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Father God, let's sanctify those elements as we partake of the bread and drink of the cup.
Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, Amen. Tayo po magsiupo lahat.